Hi guys! Good morning and welcome back again to another video. So for today's video, ayan, ang ating pinagawang bahay hanggang ngayon hindi pa natatapos. 2 buwan na po, pero patapos na po yan, nasa 95% na ang gawa nila. So dito banda, inaayusan na ni Kuya Flores kasi yan yung napagdaanan ng yung tinibag nila eh. Bali na nasira kasi ang mga gilid. Kaya pinapatungan na ni Kuya Flores ng semento para ma-level na siya. Ayan, okay na yung poste dyan. Pati yung gilid na to. Okay na po siya. Kaso hindi pa daw yan yung final. I-skim kutan pa daw nila yung mga poste na yan para daw malinis tignan. Tapos dito, nagwa-wiring na siya. Kasi magpapad ako ng isa pang ilaw. Papalagay ko sa gitna. Tapos yung CCTV, papalipat ko doon sa pinakagilid para kitang-kita yung gate ba. Kitang-kita rin yung grills na open. Kung may tao. Ay, ayun, papalipat ko doon sa pinakagilid. Diyan ko ipapalagay yung CCTV. Nagpa-install din pala ako ng mga pin light. Ay, ayan, inaayos na ni Kuya Flores. Ayan, na-install na yung iba. Dito na side, bali 5 perasong pin light ang naikabit. Tapos, 2 dyan. Nalalaglag kasi yung semento pag nilalagay kasi basa pa. Kaya pinapatuyo muna ng konti bago patungan ulit. Ayan, dumating na yung in-order nating tiles. Bali, tigta 3 yan. 3 black para sa countertop at 3 white para sa wall. Kulang kasi ng tigta 3, kaya hindi natapos yung lababo. Kaya ayan, naka-order na po tayo para matapos na po yung lababo natin. Bali, porcelain tiles pala yan. So, 60 by 60 ang size. Pin light check. Ayos. Bali, 7 piraso po yan lahat na pinalagay ko dyan sa kesame. Tapos yung 2, dito nila nilagay. Ayan siya. Yay! Malaking bagay din yung pin light. Nakakadagdag siya ng ganda sa kesame. Itong kesame natin, ayusin pa nila yan. Mamasilihan pa yan at saka pipinturahan. Lalagyan na pala ng primer yung hardiplex sa gate. Tapos na po pala niya malagyan ng skim coat. Tapos, papatungan ng chocolate brown. Yan po yung maging kulay ng gate natin, chocolate brown. Ayun, napahira na pala ng skim coat yung hardiplex. Mga pinagribitan ba? Nilagyan ng skim coat. Lahat po na may rebate. Ayan, nilagyan ng skim coat. Wala, kahit sobrang init. Video pa more. 50 degrees Celsius daw today. Ayan, pinakita ko kasi sa inyo na nagpa-primer si Kuya Flores. Tapos na si Kuya Flores dyan lagay ng primer. Abay, hindi kinaya ng lola niya yung sobrang init, kaya pumasok na ako dyan. At yun, bilib na bilib ako dyan kay Kuya Flores. Kinaya niya yung sobrang init. Kaya sinabihan ko siya na uminom muna ng tubig na malamig. Ito yung itsura niya sa loob. Nalagyan na rin niya ng primer. Kaso hindi natapos kasi kinulang, naubos na yung primer. Kaya ito lang yung nalagyan. 1 liter lang kasi nabili kong primer eh. Kaya yun na short. Dadagdag ulit ako ng isa pa. Para lahat yan malalagyan ng primer. Lumabas na naman ako dyan. Kasi sabi ni Kapilores, tapos na daw siya mag-primer dyan. Gusto ko kasi ipakita sa inyo yung itsura niya na nalagyan na ng primer. Tapos yung bakal sa taas na may design, pipinturahan pa yan guys ng chocolate brown at color black. Para matchy-matchy siya dito sa gate. Papatungan pa yan ng chocolate brown guys. Pero ang ganda ng white no? Palagay nyo. Hindi ko kinaya yung sobrang init dyan, kaya pumasok na ako. Dito, pininturahan na ni Kuya Flores yung bakal na yan, yung maliliit na yan. Pininturahan ng chocolate brown, tapos yung nakatayo na bakal, black naman ang pintura. Bali, black and chocolate brown yung combination na kulay ng ating gate. Kakauwi ko lang pala dyan. Galing ako sa hardware. Bumili ng mga kulang na materyales. Tapos nakita ko tong ilaw na to. Parang ang ganda. Ay, kabit ko na pala yung ilaw dyan sa kesame. Ayan o. Dyan ko siya nilagay. Sabi niya na, i-on ko mami. Papakita ko. Ayan, 3 colors siya. Daylight, warm white, tapos meron din siyang cool light. Yung binili ko kasing 1 liter na chocolate brown na short, kaya nag-add ulit ako ng isa pa
Tapos, nag-add din ako ng color black. Ayan. Alam nyo ba na si Yana panay bukas sa pinlight? Natutuwa siya kasi sa kulay. Good luck na lang sa bill ng kuryente. Kasi mayat maya siya nagbubukas ng pinlight. Ito pala yung iba ko pang nabili. Bumili rin ako ng, anong tawag doon? Sealant ata yun. Tapos, walang kamatayang concealed hinges. Para po yan sa cabinet. Kasi magkakabit na sila ng pinto ng cabinet. Ayan, dalawang 3/4 na marine plywood. Para po yan gagamitin sa pintuan ng cabinet. Pinulang kasi, hindi nalagyan ng pintuan. Kaya yan. Bumili ako ng dalawa pa. Tapos, isang bag na semento. Panghalo nila sa adhesive. Para may kabit na yung kulang na tiles sa lababo. Ibabalik pala yan guys. Mali pala yung nabili kong plain sheet. Dapat L-flashing pala yung binili ko. Yan, ibabalik yan. Kulang kasi dyan ng isa pang L-flashing. Ayan yung CCTV guys. Ay kabit na. Galing po yan dyan. Nilipat lang doon sa pinakagilid. Kasi kumuha sila ng supply para magkaroon ng ilaw doon. Tapos, si Flores pala, ikakabit niya na yung mga pinto ng cabinet. Bubutasan niya kasi nakabili na ako ng concealed hinges. Kaya ikakabit niya na. Bali, nakat na kasi niya yan guys nung nakaraan pa. Kaso, inantay niya lang yung concealed hinges na makabili ako. Pagkatapos niyan, mamasilihan pa nila yan. Tapos, papipinturahan ko ng color white. Kasi feeling ko ang ganda ng color white eh. Parang ang aliwalas tignan tapos maliwanag ba. Aesthetic. Nga pala, bakit napili ko yung marine plywood na gawing cabinet guys? Ang marine plywood kasi, pwede mong designan kahit anong gusto mong design. Tapos, nakabit lang na ng maayos, nagawa ng maayos, tapos napinturahan ng maayos. Ang ganda na ng cabinet. Tapos, lalo na pag ang nailagay mo dyan na hinges is yung hydraulic. Ang ganda. Hindi maingay yung pintuan. Kahit nababad sa tubig siya or nabasa, hindi siya agad nasisira. Kasi siya water resistant. Tapos yun nga, pwede mo siyang ikorte kahit anong gusto mong design. Pwede mo siyang arti-artihan ba. Pwede ka rin mag-add ng decorative trim at saka molding. Depende sa'yo kung anong gusto mong disenyo. Kung trip mo lang yung more decorative na cabinet, nasa sa'yo. Tapos durable din siya. Tapos in some degrees, meron din siyang impact resistance. Kasi hindi siya agad nayuyupi or nabubutas kung tamaan man siya ng matigas na bagay. Again, dahil ito ay may water resistance, kaya hindi ito agad lumalambot kapag ito ay nababasa. Tapos, ang kagandahan pa dyan sa marine plywood is ang bilis niya i-cut. Hindi mahihirapan ng gagawa na i-cutting yung mga plywood. So, yun lang yung mga alam ko guys. Ay, shinare ko po sa inyo. Anyway, ayan, napalitan na pala yung plain sheet. Napalitan na ng L-flashing. Ayan. Mas mura tong L-flashing kumpara sa plain sheet. Kasi 350 lang tong L-flashing. Yung plain sheet naman, 650 isa nun. Tapos, 12 feet ang haba ng L-flashing na yan. At ito yung aking pamangkin, ang aking sweet na pamangkin. Kakatapos na lang magupitan dyan. Pinagupitan ko sila kasi sobrang init. Aba, pogi na daw siya. Yung dalawa niyang kapatid, ginugupitan pa doon. Meron kasi kaming kapitbahay na marunong gumupit. Kaysa dalhin ko pa sila sa barbershop. Ang init-init. Kaya yan, buti na lang may marunong magupit dito na kapitbahay namin. Ayan si Sander, tuwang-tuwa na ginugupitan siya. Ang sunod sa kanya si Sia naman. Ayan, naikabit na ni Kuya Flores yung ibang pintuan ng cabinet. Kaso hindi pa ako nakabili ng mga handle. Kaya ganyan lang muna siya. Lilinisan ko pa yan guys. Kasi lalagyan pa yan ng tile sa ilalim at pipinturahan pa yan ng puti. Para maganda yung loob niyan. Tinitesting ko eh. Tapos, pati yung mga pintuan na yan, puti ang ipapapintura ko dyan, lahat. Pati yung sa taas. Pintuan check. Boom! Tapos ito naman, ihuhuli na ni Kuya Flores to kasi magpapalagay ako dyan ng drawer para po sa mga spoon, fork, mga sandok-sandok.
Naka-hide po ang mga yon. Ayan lang munang nakabit na mga pinto kasi mag-aalas 5 na ng hapon. Ayan, bukas na nila yung tatapusin. Malapit na matapos ang ating cabinet. Yay! Gusto nilang kumain ng ice cream, kaya yan, pinabili ko si Sian. Kahit gabi na, ang init pa rin. Kaya sabi ng mga bata, kain daw ng ice cream para mawala yung init. Ayan, natutulog pala si Sander, si JP, naglalaro doon. Ayan, excited na kumain ng ice cream, mga makukulit kong pamangkin. Ayan yung flavor na pinili ni Sian. Ube at saka mango flavor. Ba, magpapainggit pa yung pamangkin ko. Pinakita talaga yung laman ng baso niya. Dito pala, kakauwi ko lang galing bumili electric fan. Kasi nasira yung dalawa namang electric fan na ginagamit sa taas at dito sa baba. Na overheat. Ay, ayun, hindi na mapaayos kasi pinayos ko yun dati. Wala, hindi na talaga pwedeng gamitin. Kaya no choice, bumili na ako ng dalawa pa. Ito na lang yung isa na electric fan na pinag-agawan pa namin yan tapos hindi umiikot. Sobrang init kasi guys, hindi ko kayang init kaya kailangan talaga ng electric fan. Ayun yung budget namin sa pagkain, bili ng electric fan. Paano kaya yung kakainin namin ito? Kasi nabawasan dahil bumili ako electric fan. Sobrang init kasi, di namin kaya sa gabi. Wag matulog kami. Simbolo ni GP yung electric fan para magamit na. Tapos dito naman si Kuya Flores pala ay tatapusin niya yung paglagay ng tiles sa lababo para matapos na. Naglalagay na siya dyan ng adhesive. Ginamit pala namin dito sa lababo na tiles, porcelain, mariwasa ang niya. Tapos 60 by 60 yung size. Ayan, sabi ni Kuya Flores, damihan daw paglagay ng adhesive para hindi daw mag-ampaw. Kasi mag-ampaw siya pag kunti lang nilagay na adhesive. Ayan, punong-puno talaga yung pagkalagay ni Kuya Flores ng adhesive dyan. At isang peraso na lang sa wall, matatapos na ang ating lababo. So excited. Bali, siningit lang pala yan ni Kuya Flores yung paglalagay ng dyan, tiles. Nakiusap ako na tapusin muna niyang pagta-tiles dyan sa lababo bago siya umuwi kasi uwi po siya sa kanila guys sa province. So ayan, ginagawa ni Kuya Flores yung tiles. Salamat Kuya Flores, pinagbigyan mo ang hiling ko. Pero babalik pa naman siya guys kasi yung pagpakontrata ko sa bahay hindi pa naman po tapos, marami pa dyang gagawin, mga sa 90% pa lang yung nagawa nila sa bahay. Sunday kasi yan, so dapat wala siyang pasok. Baka kasi matagalan siya bago bumalik. Kaya nakiusap ako na, Kuya Flores, tapusin mo muna yung paglababo kahit half day ka lang. Kasi Sunday po yan. Tapos Monday na flight niya, na umaga at flight niya. So, ayun, pinagbigyan na rin ni Kuya Flores. Ginawa niya, tinapos niya yung tiles. Salamat Kuya Flores, pinagbigyan mo hiling ko. Condolence pala sa pamilya mo, sa inyo. At happy trip po. Ingat po sa biyahe. Bumalik po kayo ha. Hindi pa tapos yung kontrata mo sa bahay ko. Babalik naman daw siya, sabi niya. Tapos dito pala si pare naglalagay ng flat latex sa sa pader. Ayan yung ginamit niya. Bali, pala yan guys, tapos na pala yan ma-skim coatan yung pader. Pagkatapos, pinatungan niya ng flat latex. Pagkatapos niya malagyan niya ng flat latex, papatungan niya ng pintura. White pa rin po yung kulay na ipapatong dyan guys. Kasi, kasi yung white parang elegant tignan. Tapos maliwanag. Tapos para siyang lumawak lalo pag white yung ilalagay na pintura. Sa palagay ko lang ha, parang lalo siyang maging maaliwalas. Kaso, good luck na lang sa mga pamangkin ko at si Bunso. Sana hindi nila sulat-sulatan yung pader. Diyos ko, kinabahan naman ako. Inubos kasi nilang sulat-sulatan yung sa taas namin, dun sa kwarto. Pati dito sa baba, hindi pinalagpas. Sulat-sulatan lahat ng pader. Grabe. Ngayon, medyo may isip na sila. Sana hindi sila magsulat-sulat sa pader na, ang mahal pa naman ng pintura. Diyos ko po.
Ayan, pagkatapos lagyan ni Kuya Flores yung countertop. Ay, ito naman yung sinunod niya lagyan, yung mga gilid. Konting-konti na lang, matatapos na ang ating lababo. Ano na lang, cabinet na lang sa taas. Lalagyan niya ng pinto. Ayan. Natapos na pala niya lagyan ng tiles yung lababo. Paglagay na rin siya ng pintuan dyan sa mga cabinet sa taas. Ayan o, ang bilis lang nalagyan. Malambot lang kasi yung plywood na binili ko, yung marine plywood, malambot lang kaya hindi mahirap ikat. Ayun, ang bilis niya lang na nailagyan ng pinto, pati yun sa baba. Dito naman, pagbalik na lang daw ni Kuya Flores niya yan gagawin. Kasi magpapalagay po kasi ako dyan ng drawer. Tapos dyan, hindi po yan lalagyan ng pinto para po kasi yan sa LPG. Para sa tangke ng gas. Kailangan kasi naka-expose. Hindi siya pwedeng nakasarado. Kasi delikado kasi pag nakulob yung tangke, yung nagko-cause ng pagsabog. At yung napapansin nyo dyan sa ilalim, may parang open pa siya dyan. Inabangan na yan ni Kuya Flores para yan sa tiles. Maglalagay kasi kami ng tiles dyan sa baba. Tapos si pare, patapos na siya maglagay ng flat latex dyan na side. Tapos, pag natuyo na yan, ipapatungan niya na ng pintura. Color white din po yung ipapatong na pintura, ipapalagay namin. Ito na pala yung pang last na tiles na ikakabit sa lababo. Punong-puno ng adhesive. Kapag nakikita ko tong bago naming lababo, sobrang natutuwa ako kasi maalala ko dati yung ginagamit naming lababo bago kami nagpagawa ay DIY ko lang yun. Mga ritaso-ritaso lang ba ng mga plywood na napupulot ko sa daan. Bali, matagal ko rin po yung pinagtiyagaan ng lababo na yon. Kung napapanood nyo po yung mga vlogs ko, mapapansin nyo yung lababo namin doon na ginawa ko. Yung DIY na lababo na. Ang sarap kumilos pag ganyan yung kusina. Ay, ayun, makasiyahan ng nanay na tulad ko. Ayan na yung nakapagpasaya sa amin yung magkaroon ng magandang kitchen, magandang lababo, na ang sarap kumilos kapag ganyan yung kitchen mo, maluwag, malawak. Tapos naka-tiles pa yung lababo, may bar counter pa, tapos may cabinet, diba? Ang saya-saya lang talaga. Ang mga nanay na tulad ko, yan talagang kaligayahan namin. Nakarelate ba kayo mga nanay dyan, tulad ko? Dito naman, naglagay na rin si pare ng flat latex dyan. Nga pala, meron na rin pala yung skim coat bago siya naglagay ng flat latex. Ayan, nilagay na rin ng flat latex dyan. Para malinis daw tignan ng mga pader, sabi ni pare. Kaya nilagay niya ng pintura. Na-skim coatan na rin pala yan dyan bago niya tinapalan ng flat latex. Ayan, patapos na po dito sa side. Yung sa kabila pala tapos na. Tapos na si Kuya Flores mag-tiles sa lababo. Lahat nalagyan na po lahat, pati yung wall. Kaso, hindi pa nalagyan ng grout. Kailangan pa daw patuyuin yung adhesive dyan para hindi matuklap. Bago lagyan ng grout. Nga pala, nagpaalam na si Kuya Flores dyan, pati si pare na half day lang sila at mamimili muna daw sila kasi uuwi na si Kuya Flores kinabukasan dyan, magpa-flight na. So, yan lang po yung natapos nila guys. Pagbalik na lang daw ni Kuya Flores lagyan ng grout yung mga hindi pa nalagyan. At yan, nakabitan na rin po niya ng tile trim yung mga gilid. Tapos alagyan na rin po ng tiles sa mga gilid. Basa pa kasi daw yung adhesive kaya hindi pa pwedeng lagyan ng grout. Pagbalik na lang daw ni Kuya Flores bago niya lagyan ng grout yan. Yung mga hindi pa nalagyan. So yun guys, yun lang muna ang masishare ko for today's video. Kaya update ko na lang po ulit kayo next time. So, dito ko na siguro i-end ang vlog. Thank you guys so much for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And please like this video. Again, thank you guys so much for watching. I hope I'll see you again on my next vlog. Bye guys! God bless!